Gusto mong baguhin ang buhay mo. Gusto mong maging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Kung ganon, makinig ka mabuti. Dahil ibabahagi ko sa iyo ang ilang mapapait na katotohanan na yayanig sa iyo at magsisindi ng apoy sa loob mo tulad ng hindi mo pa naranasan. Araw-araw na gumigising ka, may pagpipilian ka. Pwede mong piliing maging mahina, na magpadala sa mga dahilan mo, na hayaang kontrolin ka ng mga takot mo, o pwede mong piliing maging matatag, na harapin ang mga hamon mo ng buong tapang, na maging taong talagang nilikha kang maging. Alin ang pipiliin mo? Pakinggan mo to, ang mahina mong bersyon, ang laging nagrereklamo, ang laging nagpapaliban, ang laging kontento sa kaunti, kailangang mawala na yan. Panahon na para wakasan na yan ng tuluyan. Alam ko ang iniisip mo, pero hindi ganong kadali. Sinubukan ko na pero nabigo ako. Ngunit tanungin kita, talaga bang sinubukan mo? Ibinuhos mo ba ang lahat ng meron ka? O pakonti-konti lang? Tila sumubok lang, pero hindi talaga nagbigay ng buong puso. Ang tagumpay ay hindi para sa mahina ang loob. Hindi ito para sa mga sumusuko agad sa unang hirap. Ang tagumpay ay para sa mga handang gawin ang lahat ng kailangang gawin, gaano man katagal, hanggat hindi nila naaabot ang kanilang mga layunin. Kita mo, ang pinagkaiba ng matagumpay at hindi matagumpay na tao ay hindi talento, hindi swerte, kundi disiplina. Yung kagustuhang gawin ang mga bagay na ayaw o hindi kayang gawin ng iba. Yung kakayahang magpatuloy kahit lahat na ay sumusuko. May ibubunyag akong sikreto sa'yo. Ang mga pinakamatagumpay na tao sa mundo, yung mga umangat sa larangan nila, lahat sila nagsimula sa kung nasaan ka ngayon. Mayroon silang mga pangarap. May mga takot din sila. May mga pagdududa. Pero alam mo kung ano ang nagpalayo sa kanila? Hindi nila hinayaang kontrolin sila ng mga takot at pagdududang yon. Ginamit nila yon bilang gasolina para itulak ang sarili nila paabante. Ngayon gusto kong pag-isipan mo ang buhay mo. Namumuhay ka ba ayon sa buong potensyal mo? Sinusulit mo ba ang bawat araw? O hinahayaan mong lumampas ang mga oportunidad kasi takot kang kumilos? Ito ang totoo. Maikli ang buhay. Wala kang karapatang mag-aksaya ng oras. Bawat araw na ginugugol mo sa pagkaawa sa sarili, bawat araw na palusot ang inaatupag mo, ay araw na hindi mo na mababawi. Ganyan mo ba talaga gustong mabuhay? Panahon na para magdesisyon, ngayon na mismo. Magpapatuloy ka ba sa pagiging mahinang bersyon ng sarili mo? O handa ka na bang tumindig at maging matatag, matagumpay, at walang makapipigil na taong talagang nilikha kang maging? Sasabihin ko sa iyo, hindi magiging madali ang paglalakbay. May mga balakid, may mga kabiguan, may mga araw na gusto mong sumuko. Pero ang mga araw na yun ang pinakamahalaga. Dahil sa mga araw na yon, doon nahihiwalay ang panalo sa talo. Tingnan mo, ang tagumpay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa pagkabigo, kundi kung paano ka tumutugon sa pagkabigo. Hahayaan mo ba itong pabagsakin ka at manatili ka roon? O gagamitin mo ba ito bilang tuntungan, matuto sa pagkakamali
at bumalik ng mas malakas pa. Nakakilala na ako ng napakaraming tao na mayroong lahat ng... May mga nakilala akong tao na may napakalaking potensyal sa buong mundo, pero hindi nila kailanman naabot ang kanilang mga pangarap dahil sila mismo ang pumipigil sa sarili nila. Hinayaan nilang ang takot sa kabiguan ang humadlang sa kanila. Hinayaan nilang ang sariling pagdududa ang magpalitid sa kanila. Pero hindi ikaw yon. Iba ka. Nandito ka dahil handa ka sa pagbabago. Handa kang kontrolin ang buhay mo at likhain ang kinabukasang matagal mo nang pinapangarap. Kaya paano natin sisimulan? Paano natin tuluyang wawakasan ang mahinang bersyon ng ating sarili at maging matatag, matagumpay na individual na itinakda tayong maging? Nagsisimula ito sa iyong kaisipan. Kailangan mong maniwala, buong paniniwala, na may kakayahan kang makamit ang kadakilaan. Kailangan mong alisin ang negatibong pag-uusap sa sarili, ang mga limitasyong paniniwala na matagal nang humahadlang sa iyo. Palitan mo yan ng positibong paninindigan, ng matinding hangaring magtagumpay. Sunod, kailangan mong magtakda ng malinaw at tiyak na mga layunin. Hindi yung mga malabong pag-asa, kundi konkretong mga target na pwede mong pagtrabahuhan araw-araw. Isulat mo yan. Tignan mo tuwing umaga, pagkagising at gabi bago matulog. Gawin mong bahagi ng pagkatao mo ang mga layunin mong yan. Pero tandaan, ang layunin na walang aksyon ay panaginip lang. Kailangan mong gumawa ng malaki at tuloy-tuloy na aksyon patungo sa mga layunin mo araw-araw. Walang palusot, walang pahinga. Hindi nagpapahinga ang tagumpay at hindi ka rin dapat. Mag-develop ka ng mga ugali na susuporta sa mga layunin mo. Gumising ng maaga, mag-ehersisyo, magbasa, matuto ng bagong mga kasanayan. Palibutan mo ang sarili mo ng mga positibo at matagumpay na tao na magtutulak sa iyo para gumaling. Alisin mo ang negatibong impluensya sa buhay mo, mga tao, gawi, at distraksyong humihila sa iyo pababa. Tanggapin mo ang hindi komportableng sitwasyon. Doon nagaganap ang tunay na pag-unlad sa labas ng comfort zone. Kung gusto mong makamit ang mga dakilang bagay, dapat handa kang gawin ang mga bagay na ayaw gawin ng karamihan. Itulak mo ang sarili mo. Hamunin mo ang sarili mo. Gawin mo ang mga bagay na kinatatakutan mo. Unawain mong ang kabiguan ay hindi kabaligtaran ng tagumpay. Bahagi ito ng tagumpay. Bawat pagkadapa ay pagkakataon para matuto, lumago at tumibay. Huwag kang matakot sa pagkatalo. Harapin mo ito, pag-aralan mo ito, at gamitin mo ito bilang gasolina para sa paglalakbay mo. Magkaroon ka ng sense of urgency. Ang buhay ay nangyayari ngayon mismo. Hindi ka hihintayin ang mga pangarap mo hanggang maging handa ka. Kumilos ka ngayon. Magsimula ka ngayon. Ang perfect, hindi nila hinayaang kontrolin sila ng kanilang mga pagdududa. Ginamit nila ang mga ito bilang gasolina.
bilang motibasyon para magtrabaho ng mas mabuti, para tumulak ng mas malayo, at upang patunayan sa lahat na mali sila. Nasa iyo rin ang parehong kapangyarihan. May kakayahan kang lampasan ang anumang balakid at makamit ang anumang layunin na itatakda mo sa iyong sarili. Pero kailangan mong maging handang magtrabaho. Kailangan mong maging handang magsakripisyo, tiisin ang sakit at magpatuloy kahit ang iba ay sumuko na. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang kwento. Ilang taon na ang nakalilipas, nakilala ko ang isang binatang nangangarap maging matagumpay na negosyante. Mayroon siyang ideya, may passion siya, pero natigil siya sa takot. Takot na mabigo, takot sa iniisip ng iba, takot sa hindi alam. Ilang taon siyang nanatili sa kanyang comfort zone. Nagtrabaho siya sa trabahong kinamumuhian niya habang patuloy na nangangarap ng sana, ngunit hindi kailanman kumilos. Siya mismo ang larawan ng mahinang bersyon ng sarili na pinag-uusapan nating kailangang patayin. Ngunit isang araw, may nagbago. Napagtanto niya na ang takot niya sa pagkabigo ay wala sa kalingkingan ng takot niya sa pagsisisi. Ang takot na balikan ng buhay niya balang araw at tanungin ang sarili ng, paano kung... Iyon ang mas nakakatakot kaysa sa anumang kabiguan, kaya kumilos siya. Nagsimula siya ng maliit. Ginawa niya ang negosyo niyang ideya tuwing gabi pagkatapos ng trabaho. Paulit-ulit siyang nabigo, paulit-ulit siyang tinanggihan, pero hindi siya tumigil. Natuto siya sa mga kabiguan, inadjust niya ang kanyang mga hakbang, at hindi siya kailanman sumuko. Ngayon, pinamumunuan na niya ang isang matagumpay na kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa daan-daang tao. Isinasa buhay niya ang buhay na dati iniisip lang niya at alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Ang pinakamahirap daw ay hindi ang mahahabang oras, hindi ang stress, hindi rin ang kawalan ng katiyakan. Ang pinakamahirap ay ang unang hakbang, ang pagtagumpayan, ang paunang takot. Iyon ang gusto kong gawin mo. Gusto kong gawin mo ang unang hakbang na yon. Gusto kong lampasan mo ang takot, pagdududa, at mga dahilan mong humahadlang sa'yo. Patayin mo ang mahinang bersyon ng sarili mong matagal nang humihila sa iyo pababa. Dahil narito ang katotohanan, ang mahinang bersyon ng sarili mo, hindi yan ang tunay na ikaw. Isa lang yang maskara, isa lang yang huwad na imahe na matagal mo nang pinaniwalaan. Ang totoo mong sarili ay malakas. Ang totoo mong sarili ay may kakayahan. Ang totoo mong sarili ay nakalaan para sa tagumpay. Pero kailangan mong gawin ang trabaho. Kailangan mong harapin ang takot mo ng buong tapang. Kailangan mong itulak ang sarili mo lampas sa mga hangganang akala mo ay hindi mo malalampasan. Magsimula ka sa pagbabago ng paraan ng pag-uusap mo sa sarili. Imbes na sabihin, hindi ko kaya, tanungin mo ang sarili mo, paano ko ito magagawa? Imbes na tumuon sa iyong mga limitasyon, ituon mo ang pansin mo sa mga posibilidad. Sanayin mo ang isipan mong makakita ng mga oportunidad kung saan ang iba ay nakakakita ng hadlang. Sunod, kumilos ka, malaki at tuloy-tuloy.
Huwag mong hintayin ang perpektong sandali. Huwag mong hintayin na maging handa ka. Kumilos ka ngayon. Magsimula ka kahit maliit lang. Tandaan mo, ang isang paglalakbay na may 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang. Palibutan mo ang sarili mo ng positibong enerhiya. Alisin mo ang mga negatibong impluensya sa buhay mo. Mga taong humihila sa iyo pababa. Mga nagsasabing hindi mo kayang makamit ang pangarap mo. Kailangan silang mawala. Palitan mo sila ng mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo, nagtutulak sa iyo para gumaling, at naniniwala sa iyo kahit sa mga sandaling hindi mo kayang maniwala sa sarili mo. Yakapin mo ang kabiguan bilang pagkakataong matuto. Sa tuwing mabibigo ka, tanungin mo ang sarili mo, ano ang matututunan ko rito? Gamitin mo ang bawat kabiguan bilang tuntungan papunta sa tagumpay. Tandaan, ang tanging tunay na kabiguan ay ang pagsuko. Magkaroon ka ng pusong marunong magpasalamat. Kahit sa pinakamahirap mong araw, palaging may bagay na pwede mong ipagpasalamat. Binabago ng pasasalamat ang pananaw mo mula sa kung ano ang wala ka patungo sa kung ano ang meron ka. Binibigyan ka nito ng lakas, binibigyan ka nito ng tamang pananaw, at ito rin ang nagbibigay ng apoy na magdadala sa iyo sa tagumpay. Alagaan mo ang iyong kalusugan. Magkaugnay ang katawan at isipan mo. Mag-ehersisyo ng regular, kumain ng tama, at matulog ng sapat. Kapag maganda ang pakiramdam mo sa pisikal, mas mahusay kang mag-isip at mas matatag ang emosyon mo. Huwag mong itigil ang pagkatuto. Ang mundo ay patuloy na nagbabago, patuloy na umuunlad. Para makasabay ka, kailangan mong patuloy na lumago at humusay. Magbasa ng mga libro, kumuha ng mga kurso, matuto ng bagong kasanayan, mag-invest sa sarili mo, magtakda ng matataas na layunin. Huwag kang matakot mangarap ng malaki. Kapag mas malaki ang pangarap mo, mas malaki ang motibasyon mong abutin ito. Pero tandaan, ang malalaking layunin ay nakakamit sa pamamagitan ng maliliit, ngunit tuloy-tuloy na aksyon sa paglipas ng panahon. Bumuo ka ng morning routine. Ang paraan ng pagsisimula mo sa araw ay nagtatakda ng takbo ng buong araw mo. Gumising ng maaga. Mag-ehersisyo. Magmeditasyon. Magbasa. Planuhin ang araw mo. Simulan ang araw mo ng may layunin at malinaw na direksyon. Matutong pamahalaan ang iyong oras ng mahusay. Oras ang pinakamahalagang yaman mo. Gamitin mo ito ng matalino. Unahin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Alisin ang mga distraksyon. Tandaan mo, maaari kang kumita ng mas maraming pera, pero hindi mo na muling maibabalik ang oras. Linangin ang katatagan. Babagsak at mabubugbog ka ng buhay. Hindi mo yan maiiwasan. Pero ang katatagan ang siyang magpapabangon sa iyo, mas malakas kaysa dati. Harapin mo ang mga hamon mo. Huwag mo itong takbuhan. Tanggapin mo ang mga ito bilang pagkakataon para lumago. I-celebrate mo ang mga tagumpay mo, kahit gaano kaliit.
Minsan masyado tayong nakatuon sa kung gaano pa kalayo ang kailangan nating marating, kaya nakakalimutan nating tanawin kung gaano na tayo kalayo ang narating. Maglaan ka ng oras para kilalanin ang progreso mo at gamitin ito bilang motibasyon para tumulak palalo. Balikan mo kung bakit ka nagsimula. Sa mga araw na gusto mo nang sumuko, ipaalala mo sa sarili mo kung bakit ka nagsimula sa unang lugar. Kumonekta ka sa layunin mo, sa passion mo, sa bakit mo. Gawin mong gasolina yan para magpatuloy. Unawain mong ang tagumpay ay hindi tuwid na daan. May mga pag-akyat at pagbaba. May mga panahong mabilis ang progreso at may panahong tila walang galaw. Huwag kang madismaya sa mga paghinto. Patuloy kang kumilos. Patuloy kang maniwala. Maaaring ang tagumpay mo ay nasa likod na lang ng susunod na pagsisikap. Linangin ang growth mindset. Manalig kang kaya mong paunlarin ang sarili mo sa pamamagitan ng dedikasyon at sipag. Huwag mong sabihing, hindi ako magaling dyan. Sa halip, sabihin mo, hindi pa ako magaling dyan. Yakapin mo ang mga hamon bilang daan para lumago. Managot ka sa sarili mong buhay. Tigilan na ang pagsisi sa iba. Tigilan ang mga palusot. Nasa kinalalagyan ka ngayon dahil sa mga pinili mong desisyon. Pero hawak mo rin ang kapangyarihang gumawa ng ibang desisyon para makalikha ng ibang kinabukasan. Unawain mo ang kapangyarihan ng compound effect. Ang maliliit na aksyon na ginagawa mo ng tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon ay magdudulot ng napakalaking resulta. Hindi ito tungkol sa biglaang pagbabago, kundi sa maliliit na hakbang araw-araw. Matutong ipagpaliban ng pansamantalang kasiyahan, ang kakayahang labanan ng panandaliang kaginhawaan, kapalit ng pangmatagalang tagumpay, ay isa sa mga pinakamatibay na tagapagpahiwatig ng tagumpay. Sanayin mo ang sarili mong ituon ng pansin sa pangmatagalang layunin at gumawa ng desisyon base sa layunin, hindi sa pansamantalang kagustuhan. Linangin ang matibay na work ethic. Hindi dumarating ang tagumpay sa mga naghihintay. Dumarating ito sa mga nagtatrabaho. Maging handang pagtrabahuhan ito ng higit pa sa sino man. Maging ikaw ang unang dumarating at huling umaalis. Gawin ang mga bagay na ayaw gawin ng iba. Matutong yakapin ang kawalang katiyakan. Ang landas patungo sa tagumpay ay bihirang tuwid o malinaw. Haharapin mo ang pagdududa. Haharapin mo ang kalituhan. Pero tandaan mo, sa mga sandaling puno ng kawalang katiyakan, doon madalas nakatago ang pinakamalalaking oportunidad. Linangin ang tiyaga. Hindi itinayo ang Roma sa isang araw, at gayon din ang tagumpay. Unawain mong ang tunay at pangmatagalang tagumpay ay nangangailangan ng panahon. Huwag kang panghinaan ng loob kung wala ka pang nakikitang resulta ngayon. Patuloy lang sa pagtatrabaho, pagtutulak, at paniniwala. Palalimin ang emosyonal na intelihensya mo. Matutong unawain at pamahalaan ang emosyon mo. Huwag mong hayaan na ang emosyon mo ang magkontrol sa'yo.
Gamitin mo ito bilang mahalagang kasangkapan para sa paglago mo. Gamitin mo ang impormasyon bilang gabay sa mga desisyon at kilos mo. Sanayin mo ang disiplina sa sarili, gawin ang kailangang gawin kahit hindi mo ito gusto sa ngayon. Bumangon kapag tumunog ang alarm kahit pagod ka pa. Pumunta sa gym kahit hindi ka motivated. Trabahuhin mo ang mga layunin mo kahit mas gusto mong magpahinga. Matutong tumanggi. Hindi mo kailangang gawin ang lahat at hindi mo kayang pasayahin ang lahat. Matutong humindi sa mga bagay na hindi tumutulong sa iyo, sa mga bagay na hindi ka inilalapit sa mga pangarap mo. Linangin mo ang positibong pananaw sa buhay. Tandaan, ang ugali mo ang magtatakda kung gaano kataas ang mararating mo. Piliin mong makita ang mabuti sa bawat sitwasyon. Tumutok ka sa mga solusyon, hindi sa mga problema. Maging positibo sa kinabukasan mo. Magsanay kang tumaya sa mga kalkuladong panganib. Oo, mas komportable ang maglaro ng ligtas, pero bihira itong magdala ng pambihirang tagumpay. Kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Kailangan mong maging handang sumubok sa kabila ng takot para sa mga layunin mong mahalaga. Matuto ka sa mga nauna na. Hindi mo kailangang mag-imbento ng bago. Pag-aralan ang mga matagumpay sa larangan mo. Basahin ang mga libro nila. Pakinggan ang kanilang mga podcast. Dumalo sa mga seminar nila. Alamin ang mga pagkakamali nila at mga aral mula roon. Bumuo ng matibay na personal na tatak. Sa modernong panahon, ang personal brand mo ay isa sa pinakamahalagang yaman mo. Maging sinadya sa kung paano mo ihaharap ang sarili mo sa mundo. Hayaan mong ang gawa mo, salita mo, at ugali mo ang magsalita para sa iyo. Magsanay sa visualization. Ilarawan sa isip mo ang sarili mong matagumpay. Abot na ang mga layunin mo. Gawin mo itong totoo sa isipan mo. Damhin, isipin, at paniwalaan. Kapag mas malinaw sa iyo ang larawan ng tagumpay, mas lalaki ang determinasyon mong gawin itong totoo. Matutong pamahalaan ang stress. Kadalasang may kasamang tensyon ang tagumpay. Kaya matutong harapin ito ng maayos. Mag-ehersisyo, magmeditasyon, humanap ng mga libangan. Huwag hayaang wasakin ng stress ang direksyon mo. Magkaroon ka ng layunin na mas malalim kaysa sa sarili mo lang. Ikabit mo ang mga layunin mo sa mas malaking dahilan. Paano makatutulong sa iba ang tagumpay mo? Paano mo magagamit ang mga talento mo para gumawa ng kabutihan sa mundo? Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa sarili. Ito'y tungkol sa kung paano mo naaapektuhan ang ibang tao sa positibo at makabuluhang paraan. At tandaan mo, hindi tungkol sa pagiging perpekto ang tagumpay. Ito'y tungkol sa progreso, sa pagiging mas mahusay kaysa sa dati mong sarili. Sa bawat araw, palawakin mo ang iyong kakayahan. Iangat mo ang sarili mo sa susunod na antas. Maging mas matatag, maging mas matalino, maging mas disiplinado. Sa ganitong paraan mo mararating ang tunay na tagumpay, sa patuloy na paglago, hindi sa biglaang himala. Kaya muli kitang tatanungin,
Handa ka na bang patayin ang mahinang bersyon ng sarili mo? Handa ka na bang yakapin ang tunay mong lakas? Handa ka na bang maging matatag, matagumpay at hindi mapipigilan? Ang taong nakatakda kang maging? Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Maaari mong ipagpatuloy ang pamumuhay sa karaniwang buhay. Isang buhay na puno ng paano kung at sana. O maaari mong piliing kontrolin ang direksyon ng buhay mo, harapin ang mga takot mo, at habulin ang mga pangarap mo ng buong puso't kaluluwa. Tandaan mo, ang sakit ng disiplina ay wala sa kalingkingan ng sakit ng pagsisisi. Ang panandali ang hindi komportabling dulot ng pagtutulak sa sarili, ng pagharap sa takot, ng paggawa ng mahihirap na bagay. Wala yan sa tindi ng habang buhay na pagsisisi nang hindi man lang sumubok, nang hindi mo man lang binigyan ng tunay na pagkakataon ang sarili mong magtagumpay. Kaya ano ang pipiliin mo? Hahayaan mo bang manatili ang mahinang bersyon ng sarili mong siyang nagkokontrol ng buhay mo? O handa ka na bang bumangon, kumilos, at yakapin ang pagiging taong talagang dapat kang maging? Tapos na ang panahon ng mga palusot. Tapos na ang panahon ng pagdududa sa sarili. Tapos na ang panahon ng pamumuhay sa anino ng takot at pangkaraniwan. Panahon na para yakapin mo ang kapangyarihan mo. Panahon na para habulin ang mga pangarap mo ng buong buo. Panahon na para maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Tandaan, ang tagumpay ay hindi basta-basta nangyayari sa iyo. Ikaw ang lumilikha nito. Ito ay resulta ng mga desisyon mo, mga kilos mo, at pananaw mo sa sarili mo. Nasa loob mo na ngayon ang lahat ng kailangan mo upang makamit ang pambihirang mga bagay. Ang kailangan mo lang ay maniwala sa sarili mo, kumilos, at huwag kailanman susuko. Kaya hinahamon kita ngayon na mismo. Gumawa ka ng pangakong ito para sa sarili mo. Isang pangako sa pagiging mahusay. Isang pangako sa paglago. Isang pangako sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Isulat mo ang mga layunin mo. Gumawa ka ng plano. Gawin mo ang unang hakbang. At kapag dumating ang mga panahong mahirap, dahil tiyak na darating yan, ipaalala mo sa sarili mo kung bakit ka nagsimula. Ipaalala mo ang taong binubuo mo, ang buhay na nililikha mo. Hayaan mong ang bisyon mo ang hilahin ka paabante, kahit sa pinakamadilim mong mga araw. Nasa loob mo ang kadakilaan. Nasa iyo ang kapangyarihang abutin ang kahit anong layunin na itatakda mo sa sarili mo. Pero mananatiling nakatago ang kapangyarihang iyon hanggat hindi mo pinipiling gamitin ito. Kaya ngayon, gawin mo ang desisyong yon. Gawin mo ang pagpiling yon. Ipanata mo sa sarili mo na itatapon mo na ang mahinang bersyon ng sarili mo magpakailanman. Dahil napakaikli ng buhay para mabuhay na puno ng pagsisisi. Napakahalaga nito para sayangin sa pagiging pangkaraniwan. Ipinanganak ka para sa kadakilaan. Ipinanganak kang may layunin para may markang iiwan sa mundong ito. Pero ang kadakilaang yan, ang potensyal na yan, ay mananatiling natutulog hanggat hindi mo pinipiling gisingin ito.
Isipin mo ang mga dakilang tao sa kasaysayan, ang mga inventor, negosyante, leader na nagbago ng mundo. Hindi sila isinilang na may kakaibang kapangyarihan. Wala silang mahikang likas na wala ka. Ang ikinaiba lang nila ay ang kanilang kaisipan, kanilang determinasyon, at pananampalataya sa sarili. Hinarap nila ang parehong takot na hinaharap mo ngayon. Mayroon din silang mga pagdududa at insecurities, pero pinili nilang magpatuloy. Pinili nilang patahimikin ang kanilang takot. Pinili nilang maniwala sa sarili nila kahit walang naniniwala sa kanila. At iyan ang pinapapili ko sa iyo ngayon. Piliin mong maniwala sa sarili mo. Piliin mong lampasan ang takot mo. Piliin mong maging ang taong palagi kang nakatakdang maging. Alam ko iniisip ng ilan sa inyo, pero sinubukan ko na dati at nabigo ako. Anong kaibahan ngayon? At ang sagot ko, paano kung ngayon ang kaibahan? Paano kung ito ang pagkakataong magbabago ang lahat para sa iyo? Paano kung ito na ang simula ng breakthrough mo? Dahil ang kabiguan, hindi yan kabaligtaran ng tagumpay. Bahagi yan ng tagumpay. Bawat pagkadapa, bawat pagkakamali. Ang kabiguan, isa lamang itong anyo ng feedback. Isa lang itong impormasyon na pwede mong gamitin upang baguhin ang iyong paraan, linangin ang iyong diskarte, at tuloy-tuloy na gumaling. Isipin mo ang isang sanggol na natututo pa lang maglakad. Paulit-ulit silang nadadapa. Pero tinatawag ba natin itong kabiguan? Siyempre hindi. Naiintindihan natin na bahagi ito ng proseso ng pagkatuto. Kaya bakit dapat iba sa atin bilang matatanda? Ang tanging tunay na kabiguan ay ang pagsuko. Ang tanging paraan upang tunay kang mabigo ay kung titigil ka sa pagsubok. Kung hahayaan mong talunin ka ng mga balakid sa halip na gawin mo itong gasolina para magpatuloy. Kaya ngayon, hinahamon kita. Baguhin mo ang pananaw mo sa kabiguan. Sa halip na katakutan ito, yakapin mo. Sa halip na palamigin ka nito, hayaang painitin nito ang iyong determinasyon. Gawin mong inspirasyon ang bawat kabiguan para lalo kang magtagumpay. Tandaan mo, ang tagumpay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa kabiguan. Ito ay tungkol sa kung gaano kabilis kang bumangon kapag nadapa ka. Ito ay tungkol sa kung paano mo ginagamit ang kabiguan bilang mga hakbang patungo sa tagumpay. Ngayon, pag-usapan natin ang disiplina. Ang disiplina ang tulay sa pagitan ng mga layunin at ng tagumpay. Ito ang nagtutulak sa iyo na bumangon ng 5:00 ng umaga kahit masarap pa ang tulog. Ito ang nagpapasigasig sa iyo na ipagpatuloy ang iyong pangarap habang ang iba ay nagpapahinga. Ito ang nagtutulak sa iyo na magpatuloy kahit pagod ka na. Ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay kalayaan. Kalayaan upang makamit mo ang gusto mong buhay. Kalayaan upang makuha mo ang mga layunin mo. Ito ang paggawa ng kailangang gawin kahit wala kang gana o inspirasyon. Makikita mo, ang motibasyon ay pansamantala. Dumarating ito at umaalis, pero ang disiplina, iyan ang nananatili.
Iyan ang nagtutuloy-tuloy kahit wala ka ng gana. Iyan ang naghihiwalay sa mga tagumpay mula sa mga nangangarap lamang. At paano mo nade-develop ang disiplina? Nagsisimula ito sa maliliit ngunit palagian mong ginagawa. I-adjust mo ang alarm clock mo ng 5 minuto ng mas maaga. Ayusin mo ang kama mo tuwing umaga. Magbasa ka ng 30 minuto araw-araw. Ang mga simpleng gawaing ito, kapag inuulit araw-araw, ay bumubuo ng matibay na disiplina. Habang nasasanay ka sa maliliit na bagay, mas madali mo na ring maiaangkop ang disiplina sa mas malalaking hamon sa buhay. Mahihikayat kang magpursige, magsikap, at maabot ang mas matataas pang antas. Ngayon dumako naman tayo sa iyong kapaligiran. Ang kapaligiran mo ay mas malaki ang impluwensya sa iyo kaysa sa inaakala mo. Ang mga taong madalas mong kasama, ang mga impormasyon na pinakikinggan mo, at ang mga habit na araw-araw mong ginagawa, lahat ng ito ay humuhubog sa kung sino ka. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ang mga tao ba sa paligid mo ay hinihikayat kang maging mas mabuti o hinihila ka pababa? Ang mga impormasyon ba na kinokonsumo mo ay nagbibigay sa iyo ng lakas o inuubos lang ang iyong oras at atensyon? Ang mga habit mo ba ay nilalapit ka sa mga pangarap mo o pinapalayo ka rito? Tandaan mo, ikaw ang average ng 5 taong madalas mong pinagsasamahan. Kaya pumili ka ng matalino. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong nag-i-inspire sa'yo. Mga taong naniniwala sa'yo kahit minsan hindi ka naniniwala sa sarili mo. Piliin mong makinig sa mga content na nagpapalawak ng kaalaman mo. Magbasa ng libro, makinig sa podcast, dumalo sa mga seminar. Huwag kang titigil sa pag-aaral. Huwag kang titigil sa paglago. Bumuo ka ng mga habit na sumusuporta sa mga layunin mo. Gumising ka ng maaga, mag-ehersisyo ng regular, at planuhin ang mga araw mo. Maaaring parang maliit lang ang mga bagay na ito, pero sa pagdaan ng panahon, sila'y magkakaroon ng napakalaking epekto. Ngayon, pag-usapan natin ang iyong kaisipan. Ang mindset mo ang lahat. Ito ang lente na ginagamit mo sa pagtingin sa mundo. Ito ang filter kung paano mo binibigyang kahulugan ang iyong mga karanasan. At ang magandang balita, may kakayahan kang baguhin ang mindset mo. Magkaroon ka ng growth mindset. Manalig ka na kaya mong mapaunlad ang iyong sarili sa pamamagitan ng dedikasyon at pagsusumikap. Huwag mong sabihing, hindi ko kaya. Sabihin mo, hindi ko pa kaya. Yakapin mo ang mga hamon bilang oportunidad na magtuloy-tuloy na lumago. Magsanay ka rin sa pasasalamat. Kahit sa pinakamadilim mong araw, lagi at laging may bagay kang puwedeng ipagpasalamat. Ang pasasalamat ay lumilipat ng atensyon mo mula sa kakulangan papunta sa kung anong meron ka. Binibigyan ka nito ng lakas, ng malinaw na perspektibo, at ng panibagong sigla sa paglalakbay mo. Ito ang nagbibigay sa iyo ng perspektibo. Ito ang nagbibigay sigla sa paglalakbay mo. Linangin mo ang positibong pananaw. Piliin mong makita ang mabuti sa bawat sitwasyon.
Piliin mong mag-focus sa mga solusyon kaysa sa mga problema. Piliin mong maging positibo tungkol sa kinabukasan mo. Tandaan mo, ang ugali mo ang magtatakda ng taas na mararating mo. Ngayon gusto kong pag-usapan ang kapangyarihan ng mga salita mo. Mahalaga ang paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili. Ang mga salitang ginagamit mo ay humuhubog ng realidad mo. Kaya maging maingat ka sa self-talk mo. Palitan mo ang kailangan kong gawin ito ng may pagkakataon akong gawin ito. Palitan mo ang natatakot ako ng nasasabik ako. Ang maliliit na pagbabagong ito sa pananalita ay maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago sa isipan mo at sa resulta ng mga ginagawa mo. At hindi lang ito tungkol sa kung paano ka makipag-usap sa sarili, kundi kung paano mo ipinapakita ang sarili mo sa mundo. Sa panahon ngayon, ang iyong personal na brand ang isa sa pinakamahalaga mong yaman. Kaya maging intentional ka sa paraan ng pagpapakilala mo. Hayaang magsalita ang mga aksyon mo, ang mga salita mo, at ang kalidad ng gawa mo para sa iyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pamamahala sa oras. Ang oras ang pinakamahalagang yaman mo. Maaari kang kumita ng mas maraming pera, pero hindi ka kailanman makakagawa ng mas maraming oras. Kaya gamitin mo ito ng matalino. Bigyang prioridad ang mga gawain mo. Mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Alisin ang mga sagabal. Tandaan mo, ang pagiging abala ay hindi nangangahulugang produktibo ka. Hindi ito tungkol sa dami ng ginagawa mo, kundi sa tamang bagay na ginagawa mo. Matutong tumanggi. Hindi mo kayang gawin ang lahat. Hindi mo kayang pasayahin ang lahat. Matutong humindi sa mga bagay na hindi nakaayon sa mga layunin mo, sa mga bagay na hindi nagpapalapit sa iyo sa mga pangarap mo.